Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Kunin mo na lang din sa kapwa mo. Alright? So, like, share, and subscribe. So, for today's reflection po, no? Ito yung tribute natin o bilang paggunita o pag-alala sa ating simbahang katoliko na ngayon po ay nagluluksa sa pagkamatay ni Pope Francis. Yan po, ano, ito yung souvenir namin, 2015 yan. Mercy, Compassion, Pope Francis. So yan po, noong 2015 nung dumating siya dito, isa kami sa mga, yung personal experience natin na kasama doon sa Luneta. Bilang isang miyembro po kami ng El Shaddai, kami mga naatasang magkolekta ng mga basura. Kasi alam naman po natin, malaking crowd yon, hindi maiwasan yung basura. Talagang yung personal experience ko. Mamaya itutuloy po natin. So ano nga ba ibig sabihin ng Santo Papa? At ano nang mangyayari, di ba? Pumanaw na si Santo Papa at posibleng si Cardinal Tagle po ang isa sa papalit sa kanya. Ayon sa rules ng batas ng simbahang Katoliko, kasi meeting po actually ngayon, pinatawag na sila, sinulatan na lahat. Napupunta sila doon sa Roma para sila ay mag-elect. Una, siyempre, yung aayusin muna yung paglilibing ni Santo Papa na si Pope Francis, tapos mag-election na. So yun po, sa yung mga Katoliko, ang binabasahan natin dito ay yung Biblia. Kasi po, nung babalikan po natin yung istorya ng Biblia, ay nung paakyat na sa langit ang ating Panginoong Yesus at magbibili na siya sa kanyang mga apostol kung sino yung magiging leader. Kailangan po may leader eh. Hindi po pwede, siyempre iiwanan niya sila. At kailangan meron siyang kahalili. Di ba? Meron siyang kahalili para magtuloy ng kanyang misyon o misyonaryo. Sabi sa Mateo chapter 16, verse 18 to 19. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Kausap niya dito si San Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban dito. So yun po, malinaw po yan. Yan po ang ating pinaniniwalaan tayong mga Katoliko. Diba? So ang papel ng Santo Papa ay batay po sa Biblia. Ang Santo Papa ay kinikilala nga na bilang kahalili ni San Pedro. Diba? So bago po si San Pedro ang ating Panginoong Yesus. So sa ating Panginoong Yesus, ang kahalili niya si Pedro, hindi bilang siyang Diyos, hindi bilang siyang Kristo, bilang isang leader. Natural po, kailangan merong leader na maiiwan, physical leader, yung nakikita. Kasi hindi na po pwedeng espiritu ang iiwan ng ating Panginoong Yesus, dahil mga tao tayo, hindi pa tayo mga espiritu, tayo po ay mga buhay pa. Hindi naman po pwede yung Biblia ang lalapit sa atin para basahin ito, para ipaliwanag, o yung mga tradisyon o mga katuruan. Hindi po, tao po. Kaya ang pumalit po itong si Santo Papa from kay Pedro hanggang dito nga kay Pope Francis. So malinaw po yan, na sa Biblia yan po ating pinaniniwalaan bilang mga Katoliko. So yun po, kaya nangyayari po na meron tayong Santo Papa ngayon. At sa pagkamatay nga ni Santo Papa Pope Francis, at posibleng pumalit nga itong si Cardinal Tagle, na kung saan nakita po natin yung pagiging makatao nitong si Pope Francis, na tila ba'y nakikita natin yung ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Kasi nga, di ba, siya, humble lang po siya. Mas malapit siya sa mga mahihirap, hindi siya maluho, at medyo liberated ng konti, hindi siya masyadong stricto, pero siyempre sinusunod pa rin niya yung katekismo ng Katoliko. Kaya po ngayon,
isa sa kinikilala at marami siyang pinuntahang bansa. Isa na po dyan, no? Ang Pilipinas. Na kung saan mapalad po tayo at yun nga, experience natin 2015, yan po, nandyan po yung mga picture, no? Picture namin na katunayan ay kasama kami. At yung pakiramdam po, no? Yung pakiramdam po na nandun kami sobrang saya. Kahit po sobrang lakas ng ulan, yung mga anak ko yan, ayan, no? Member pa kami ng El Shaddai niyan. Kami yung nangongolekta ng basura. Daming tao po, talagang hindi mahulugan ng karayom. Yan, mga anak ko, asawa ko, yan. Mga bata pa po sila, 2015. Yan po, sobrang saya po. Talaga, hindi mo mararamdaman yung ulan. Kahit sobrang lakas ng ulan, tuloy po. Yung tao yung pananampalataya po. Napakaganda po. Kaya pagpanalangin po natin, no? Yung kaluluwa ni Pope Francis na ako, pagkamatay niya, pinagdasal ko na po na sana nga, no? Dahil kung titignan mo yung kanyang history mula pagkabata, talagang dedicated lang po ang kanyang sarili sa Diyos. Naglingkod lang po, naging pari siya, naging cardinal, hanggang sa maupo na nga bilang Santo Papa. Kaya pagdasal po natin na sigurado tayo pagdadasal din yan. Tayo mga Katoliko, ganun po tayo. No? Naniniwala tayo na pagkamatay ng tao ay buhay na buhay pa, kanyang espiritu at kaluluwa. At kung pinagdarasal natin sila, pinagdarasal din po tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya Lolo Kiko, thank you very much po at salamat, no, sa lahat ng pinakita mong pagiging makatao na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Sabi ng ating Panginoong Jesus, sino ba ang kumikilala sa akin? Di ba? Ito yung mga taong ginagawa ng mabuti, yung mga yung nasa ibaba, sa mga laylay na mahirap. Di ba? Kaya nga sabi ng mga apostol nun, Panginoon, kailan po ba namin kayo nakitang nagutom? Pinasuot ng damit? Dinalaw na may sakit? O dinalaw nung nakakulong ka? Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Kung ginawa nyo ito sa maliit na kapatid nyo, ginawa nyo na rin sa akin. So, ganun po ang nakita natin kay Santo Papa, ano, para sa akin. Yun pong nakita natin kay Pope Francis. Humble siya, hindi siya ma-pride, at talagang down to earth po siya. Yan po ang alaalang iniwan na napakaganda. Bagamat malungkot tayo ngayon, at sana nga, no, loobin ng Diyos na si Cardinal Tagle po ang papalit, kung siya yung papalit sa yung kauna-unang Asyanong magiging Santo Papa. Pero siyempre, kalooban po yan ng Banal na Espiritu. Mag-election po sila, magbobotohan po sila. At kung kalooban po ng Banal na Espiritu, siya po ang magiging susunod na Santo Papa. Kaya suporta po natin si Cardinal Tagle. So narito po yung mga ilang video na kung saan ay throwback lang po kung kailan na dumating si Santo Papa Francisco. Sobrang saya po sa Pilipinas. Right? So, ganito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much. Pagpalain tayo ng po may kapal. Muli, rest in peace. Lolo Kiko, salamat sa lahat. Salamat sa magandang asal na iniwan mo sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Salamat po, Lolo Kiko. Narito na po yung video, panoorin niyo po.
his ways, to reach out in love, to serve with compassion, by his spirit grace. Your Holiness. And Eto po, lumapag na. At po sa maluwalhati pong paglapag ng aeroplano. May kakaibang karisma Aura. ang kanyang ngiti. Oo. Suot niya Corina ang kanyang pectoral toes sa dibdib. Nilipad ang skull cap dahil nilalakas sa dibdib. Tinawid niya ang mga bundok at karagatan para lamang po tayo ay makita at makapili. Ay excited na o hindi na magkamayaw ang ating mga kababayan habang dumadaan po si Pope Francis. Mabagal pa rin po ang takbo ng Masayang ako natanggap na nangyayari ni po. Kasi po, pangarap ko talagang naibigay yung kay Pope Francis, yung regalo po. heavy to intense rains ang inaasahan sa mga lugar na sakop nitong 350 diameter radius at kabilang na dyan ang Leyte. Y ese día, esos días, decidí hacer el viaje aquí. And on those very days, I decided to come here. Un poco tarde, me dirán, de verdad. A little bit late, I have to say. Pero estoy, but I'm here. Hindi kasi lahat ng tao na may pagkakataon na makikita si Pope. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ng mga bata,
puso to sa amin. Grabe yung aura, 2 seconds lang. Iba yung feeling, para ka nakita ng santo. Ayun, ang Santo Papa, si Pope Francis, at siya ay kumakaway-kaway, nakangiti. Talagang ang swerte natin. Sa napakaraming tao na nandito ngayon sa Rizal Park. Para ka inaakit sa langit na parang si Jesus Christ na yung kaharap mo. Stand together and let's do one heart. We are all God's children. We are all the same. He is calling us by name to help us. Madala ko yung 25, so wala talaga. So generally ka lang sa TV talaga. Unlike now na dito mo lang sa social media, for now, may chance ka rin ma-share sa mga friends mo. Pagdalaw po ng Santo Papa sa ating bansa ay patunay po lamang na mahalaga at malapit sa kanyang puso ang mga Pilipino.